Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio, ang sipat naglilingkod para sa mabayang Pilipino. Is the name above all names. So let us all together
Thank you. And good morning. Good morning! Happy Metro Valentine's! Manila, Happy Valentine's Day. Yes! Ayan. Magandang umaga! Pilipinas! Yes. Araw po ng Wednesday, February 14. Officially dito po sa inyo 15 na. So anyway, ito po ang official nating Valentine's Day celebration dito sa iRadio. Today makakasama po natin Pastora Angel Arcelis. Arcelis. Dati Pastora Angel Marte Arcelis. Yan. At siya po ang ating mga kasama ngayon para sa salita ng buhay. And of course today, meron po tayong mga special events na gagawin. Yung mga ating mga liham natin babasahin, mga love stories ni John together with those wonderful, beautiful pictures. Mamaya. Kaya, Kung hindi natin matapos ngayon, bukas yung iba. Kaya lang wala gaano mga pictures, pero okay lang. Sige. ilan yung nagpadala? Mga 6 ba yan? 6 lang yata. O 7. Ayos lang yun. Okay lang. Hindi natin matatapos ngayon, bukas naman yung iba. Yeah, siguro mga kalahati ngayon and then kalahati. Hindi naman siya mahaba pero pwede na. We'll see. I-try natin. We'll see. Hanggang sa Hindi ko pa nababasa talaga eh. Hindi ko pa siya binabasa. Print ko lang. Meron lang isa na hindi pwedeng ma-print. So, pagtyagaan ko sa cellphone. And the rest are video. Sila mismo ang gumawa. Yun na. Yun na. Alright, umpisa na natin. At wala tayong, huwag na tayong patumpik-tumpik pa itong araw na ito. Alright. Ay, busy-busy tayo. Busy-busyhan konti. Yan. At yung iba pa siguro ay nasa date. Nasa date pa sila ngayon. Hindi pa sila nag-check-in. Pero kahapon ang dami. Agad-agad. Ngayon, siguro may hangover pa ng Valentine's Day dyan sa Pilipinas. Okay, Dok. Alright. Bumati na ta. Okay, magandang Happy Valentine's Day from California to the Philippines. Magandang umaga po. Binantayan ko talaga. Ayan, ang una sa listahan ay si Mary Grace Cabidkin. Mary Grace. Ayan. Pangalawa, si Pastora Marivic Lejano. Good morning po sa inyo dyan. Pastora Marivic, hello. Good morning. Si Idol Joyce Mendoza. Joyce Mendoza. Yes. At si Para Cristobal na nasa opisina yata. Hi, Para. Diba? Para, baby. Para. Okay. Hello din kay Tina Tabernilla. Happy Valentine's sa inyo lahat dyan. From California. Jeremiah Valdez. Good morning, Jeremiah. Maridet Damos. Ayan, and hello po kay Pastora Mami Floser Cordero. Okay. From DLP3, Unix Arturo. Hello din kay Klang Ramacula. At syempre, the sweetest name in our radio, Dulce. Dulce Solid. Dulce Amor. Okay, ay from Dubai, Bing Pasqua. Hello, Bing. Hello, Sis. Kumusta ka na? Hello, Sis. Okay. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Yung. At syempre, Sister Nell de Castro Valdez. Ayun, no? Ayun, no? Ayun, no? Ayun, oh. Good morning. Tag natin yung mga friends natin. Siyempre, andyan din si Rejoice Orfilia. Ayun. Kasama si Nanay Dulor, si Matthew, Nanay si Dulor. Moa, sino pa? At siyempre si Rocky. Ay. Ayan, may sakit si Rocky. Pagaling ka, Rocky. Anyari sa'yo, Rocky. Nako, patay tayo dyan. Hello din kay Elaine. Elaine. Gonzalez. Hello, Elaine. Good morning. 11 lang. 11 lang. Ay, nako, aray ko. DJ John Ray Remix. Gusto ko ng kiss. Bibilisan natin ngayon kasi Elaine Gonzalez. Ayan. hanggang na tayo. 2 more minutes. Okay. Susan Bitonio Corpus. Good morning po. Hello. Leho. Agahan natin ang pagbabasa ng mga letters para ma-occupy natin lahat. Yes, last 2 Mabasa minutes. na natin lahat. Gusto mo
napadala ko na lahat yung mga pictures. Hindi, bukas na. Bukas na yung iba. Ayan, hello rin kay Lala Carmina. Hello. I think birthday ni Alex. Oh, Si Alex de Los Santos. Alex! happy Ayan. birthday! Happy birthday. February Sa'yo ang 14. pagkain. Aba, Sa'yo ang Valentine's Day. pulutan. Oh, si Ellen on the way sa school. Aba, Susunduin niya siguro si Nathan. Yes, Lala Carmina. Aha. Ay, thank you. Mataray ba? Suot sa opisina. Siyempre, nakapula kami sa office. Namigay sila ng donut. Hindi ko naman nakain. Kinuha ko lang. Doon lang. Iuwi. Nakalimutan ko iuwi eh. Bukas na lang. Isa-isang donut lang. Diba? Dapat pag Valentine's Day, magpupula. Kapag ba-black, masyadong OA pag nag-black. pati underwear pula. Pati mata pula. Ayan. You're welcome, Lala. Happy birthday, Alex. Happy birthday, Alex. Merry Christmas to you. Ay, thank you, Idol Joy. Ayan. Kinulat-kulat ko lang yung hair ko para naman mabago. Ano na, silabot sa bunutan ko lang ganyan. Wow. Nga, sabay kuryente sa kanya. Para kumulo. Rachel Joy Bonete. Yeah. Hello, Rachel. Good morning. Gising-gising na, Metro Manila. Tanghali na, mainit na ang sikat ng araw. Stationize na tayo. Oo, si Elaine ay may meeting. Naghiwalay na po kami natin Mel na Rizal. Okay. Pastor Ike Dumanico. Ano na yan? Natatandaan mo pa ba nung kayo'y nagliligawan pa? Mga sandaling di mo malilibaylat. Yes, ayan. Magbabasa na ba tayo? Yeah, hi. Okay, ito yung mga ina-announce natin way months ago. Pero konti lang nagpadala, but it's okay. At least may babasahin tayo. Ngayon ko lang siya babasahin para naman yung iba na i-print ko po. Meron lang isang hindi ko na i-print kasi hindi talaga uubra. But I'll try to read it. Babasahin ko po siya sa order na yung nagpadala sa akin. Siyempre, in fairness naman. Kung sino una nagpadala, yun ang babasahin ko. And so on and so forth. Ayan. Eto na. Ang isang nagpadala sa atin ay siyempre kasama din natin dito sa iRadio. Ayan. Hello sa inyong lahat. Una sa lahat, gusto ko munang batiin si Susan Bitonio Corpus, Rachel Joy Bonete, Pastor Ike Dumanico, Pastor Ellen, Mary Juliet, and Jiang Valenzuela, and Marichu Gamos. Ayan. Ang sabi niya dito, Dear mga idol, ayan. Idol Karim Pasco at Idol Ramon Pasco Jr. Ang kwento po namin dalawa, nagsimula po sa pagtatrabaho namin sa dampa po sa Riverbanks. Dampa. Napupuntahan ko dati yan, ha? Una, hindi naman po kami nagpapansinan. Kasi ako po, taga-alok po ako. Siya naman po, server. Ayan, dampa yung parang, yung restaurant na pang sa gabi. Seafood. Ayan, may mga inuman. Inom-inom. Ayan. Sabi niya, ako po server. That time, hindi po naman po akalain na magiging kami ng asawa ko ngayon nung araw na yan. Direct to the point na. Kasi po wala lang naman po siya sa akin at wala naman din po ako sa kanya. Hanggang sa nagkasama kami sa bahay ng katrabaho po namin. Kasi binyag po ng pamangkin po ng kaibigan na katrabaho po namin noon. Hanggang sa dun nga po kami nagpansinan at nagkainuman. Ayun? Nagkainuman? Hanggang sa sumama po ako sa kanya pauwi after ng party. Kasi po, may top po akong iniiwasan that time. Sa sobrang kalasingan namin, ayun po. Ayun. Kahit unang pagkikita namin, may nangyari na po sa amin. Cut! Siyempre,
Siyempre po, hindi ako pumayag na hindi kami maging kami. May nangyari na po sa amin eh. Hanggang sa, ayan nga po, naging kami, marami na pong nangyari sa amin noon. Na dumating na sa punto na maghiwalay kaming dalawa. Ang bilis naman. Isang linggong pag-ibig. Paiikling ko na lang po. Mahaba po kasi. Yun na nga po, nabuntis po ako sa panganay niya po sa akin. Tapos ayun na po, kami nagsama. At ngayon, 2 na po anak namin. Ngayon, siya nga po pala, 1 dekada na po kami magkasamang 2. Hindi ko akalain na may magmamahal pa sa akin dahil sa sitwasyon ko na single mother ako nung 2 anak ko. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord, binigay niya sa akin itong lalaking ito nang bumuo ng pagkatao ko. At tanggap ako, ano ako, at kung sino ako. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking love story. Nagmamahal, nag-iisang idol sa inyo, Joyce Mendoza. Ayun. Eto pa, meron karugtong to. Siya nga po pala idol. Kanina mukhang naguluhan kayo sa love life ko po noon eh. Exclusive po kasi sitwasyon ko. Abot pa sa tatay ng 2 anak ko yung sinasabi ko pong teka, wag na to. Meron siyang sulat din sa mga anak niya, but we will read that tomorrow. Ayan, yan ang istorya naman ni Joyce Mendoza. Siya kasi ang unang-unang nagpadala sa akin. Sa dami ng mga sinulat niya, hindi ko na alam kung alin ang uunahin ko. Ayan. And then, eto naman. Wala rin silang mga picture kasi eh. Kaya medyo ano-ano mula lang tayo. Eto naman, kwento naman ni Rosie. Si Rosie. Eto. Pakinggan nyo naman. Dito lang sa cellphone ko babasahin. Kaya medyo yung kasi na ipiprint ko from Messenger to sa computer. Ayan. Okay na ba? Okay. Pasensya na kayo kung nabibilisan natin eh. Sabi ni Joyce, wag! Exclusive po Kaya nga, hindi ko na tinuloy. Hiwalay agad. Wala pong inuman doon. Okay, hi ma'am, sir. Music naman dyan. Okay. Ako po si Rosie Culibao. Taga Zamboanga del Sur po ako. Ako po ay panganay sa 11 magkakapatid. Dahil po sa hirap ng buhay, ay naranasan namin kumain ng nilagang saba. Ang sarap kaya nun. Saba, kamoting kahoy, at asin at pigang gata na pag-ulam namin. Kasi madalang po kaming makakain ng kanin. Sobrang hirap sa pamumuhay namin sa probinsya. Nadanas ko po ang trabaho ng isang lalaki sa bukid. Tulad po ng pag-aararo, pagtatabas, paggagamas, at pagpuputol ng mga malalaking kahoy para lang may mapagtaniman lupa. Nung hindi ko na po kaya ay napagod na ako sa sitwasyon ng buhay na meron ako. Napag-isip-isip ko po na lumuwas na lang po sa Manila para makahanap ng magandang trabaho. Noong nasa Maynila na po ako, habang ako ay nagtatrabaho bilang tindera at helper ng isang restaurant, doon ko po nakilalang unang nagpatibok ng natutulog kong puso. Natutulog? Wow, natutulog pala ang puso. Isa pong foreigner, Bombay. Tuwing tanghaling tapat ay nadalaw siya sa akin. May daladalang isang tray na itlog at isang malaking isda. Ayun, nadala ko sa itlog at isda. Ha ha ha. In short, naging kami po. Lumampas 1 buwan na pag-decide po kami na magsama na po kami. Ayun, dun bumigay ang Pechay Baguio. Na naging masaya naman na aming pagsasama.
sa 5 taon. Ayan, sinasabi ko na hindi ko kasi binabasa to eh. At nagbunga po, baby Pechay Baguio. Joke lang. Isang napakagwapong baby boy. Yan, nakita ko na yung picture ng anak niya. Nang 2 taon na ang baby boy namin ay nagkasakit ang partner kong Bombay. Siya ay nagkaroon ng Hepa B. Kaya nagpaalam po siya na umuwi ng India para po dun po magpagamot. Pero sad to say, lumipas ang 3 taon, hindi na siya nakabalik. At nung panahon na yun ay nagkaroon naman ako ng ka-textmate. At 1 buwan na nagligawan sa cellphone. At nag-decide po na mag-meet po kami. Nung nag-meet kami, kasama ko anak ko. At yun, nakilala po niya at ang sabi po niya sa akin, tanggap naman daw niya anak ko dun sa Bombay. Kaya po sa sobrang bait po niya ay mag 17 years na kami po sa February 12, 2023. Magkasama at happy na kami. God is good. Pwede na po ba sa MMK story ko? Hanggang dito na lang po. Thank you sa pagbabasa. God bless. Nagmamahal. Rosie Culibao. Ayan. Grabe siya, oh. Kaya pala guwapito yung kanyang... Yun pala yun. Siguro bago naman tayo sumunod yung isang babasahin natin. Walang picture ang pinadala? Wala eh. Etong susunod, meron. Meron siya. Pero bago natin basahin yan, SPG muna tayo, no? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay. Oh, yeah. Baka may mga batang nanonood nakikinig. Okay, let's welcome Pastor Abhishek Singh. Namaste. Okay, hello kay Brother Sammy Santos, Rose Ann Lopez Velasco, at Sister Lala Carmina. Hello. Ayan, kakantahan naman natin sila. Again? Oo, syempre. Ano? Masyadong boring pag dire-diretso natin babasahin. Parang may DJ dito, ah. Oo. Siyempre, kahit ano, sabi mo kahit ano eh. Diba? SPG talaga. Mahirap na, baka maano tayo ng MRTCB. Yung ano, yung... nakalimutan ko. Yung... Basta... Ayan. Good morning, everyone. Huwag kayo alis, may babasahin pa tayo. At mamaya, meron tayong dapat mag-asawa silang pastor na speaker natin. Ayun. Kaya lang, medyo nagkaroon lang ng konting problema. Ayun. So later, si pastora na lang. Medyo matagal-tagal din siyang hindi nag-speak sa atin kasi nanganak ko si pastora. Ngayon, napagbigyan tayo. So, yan. Since it's Valentine's Day here in US, dito hindi na, ang celebration dito is more on giving gifts. Ayan. At lumalabas din sila, kumakain ng family. As much as you want to do that, dito na lang po kami makiki-Valentine sa inyo. Ayan. Sumasayaw daw si Coco. Pagaling ka, Coco. At praise God, magaling na si Matthew. Thank you, Lord. Yan. Wala naman siyang sakit. Thank you. Magpagaling ka, Matthew. Okay. At syempre si Nanay, kompleto na rin siya ng kanyang mga maintenance. Sasakyan. Ito, mahaba-haba itong susunod ko, oh. Hindi ko alam title yun. Ayun, nakita ko na. Alam mo yan? Okay. Sabi ni Pastora Ellen, di na po ako sumali kasi po mabubuking ako. Kung si Ma'am, si at Pop sila makakaring okay lang.
Sige po, Pastora. Ayan. Shoutout tayo sa pangalan ni Joyce Mendoza. Hello. Good morning. Ayan. Okay, kahit ano. Yung ano daw, sabi ni Brother Sammy, yung kay, sino ba yun? Yung si Irene. Katniel. Yung kanta nila, Katniel. Yun. Pero tayong dalawang kakanta nun. Hello rin kay Glyce de Jesus Villarosa. Diba? Love Day ngayon dito, kaya full of love lang tayo. Ayan. Diba? Pag tayo'y pinagtadhana ng Panginoon, dapat magkasamang tatanda. Hanggang maya kakantahin na. Para baka tumanda kang bigla eh. Oo nga pala, nakalimutan ko. May kasama pang antena. Yan. Ano? Ayan. Ayan. Chito na nato na naman. Iba, biliin na ang balon. Ito po. Ayun. Basta pumasok si ano. Ay naman, Chiti. Kiss na daw, kiss na. Wala sinasabi. Sinasabi. Wala ko nakikita, Kiss. Ikaw na naman, oh. Kiss na. Uy, Kiss. Ano ba yan? ano nangyari dito? Nagpe-play mag-isa yung system natin. Kiss na. Kiss na. Kiss na. Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey. Ito po ang iRadio. Ayan, nagpe-play tuloy. Ha? Uy! May regalo sa akin for the past 10 years. Kaya ako mabibigyan. Ano ito? Ha? Baterya ng kotse. Dolce Gabbana. Uy. Diba? Sulit yung gastos ko dyan. Hindi, parang mahal yan. Mahal yan. Mas mahal yan. May ganito pa. Pabango yan eh. May ganito pa ako eh. Babalik ko. Gusto mo? Kiss na. Yan naman. Siyempre, kiss uli. Regalo ko yan eh. Diyan. Buhay talaga ako. Nagulat ako doon. Thank you, sweetie. Napulot ko yan dun. Sa kapitbahay. I love it. Dineliver ng UPS. Tapos kinuha ko. Ganun ka daw pala kiligin ang taas ng boses mo. Ay, kaya talaga. Makadami ka na, mamsi, sabi ni Rejoice. Namumuro ka na. Namumuro na siya. Ikaw naman, I hate surprises. Ay, what? You surprise me again. Taon-taon na yan, ha? Ano naman? Namimihasa. Teka, may lipstick ka. May problema ka. Nguso ko. Aga ba ng uso? Taon-taon na yan, ha? Namimihasa ka na. Ano ngayon? Baka masanay ka na niya. Mas mahal yung binibigay ko sa'yo. Talaga, makasabihin nila. Ano? Loves pa rin kita. Kahit sungki ka na. Ay, nako, buhay. Ilagay mo yung bago tayo magbasa uli. Kahit maputi na ang buhok ko. Thank you, Mami Irene. Talaga. Sabi ni Rachel, kinagat ako ng langgam. Sabi ni Brother Sammy, elastic nguso. Hindi, kasi striking distance. Alam mo ninyo, teka muna, bago tayo mag-umpisa, may praise report ako. Ano yun? Sige. Di ba last Monday, nagpa-pray po ako tungkol doon sa imaging nung bladder ko at nung kidney ko. Tumawag po sa akin yung doktor ko kanina, negative, all is normal. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Talagang napakaganda po ng gift sa akin ni Lord. Amen. Okay po yung aking kidney. Yung aking creatinine nasa baseline po.
plot 1 po siya kanina, sabi niya. Nung una kasi 1.3. Masyadong sensitive yung aking doktor. Amen. Sabi niya, ayoko nang ganun, gusto ko plot 1 siya. So, thank you Lord. Kanina sinagot po. Alam po ninyo, the whole day, kagabi pa ako nagpe-pray. Sabi ko, Lord, sana normal. Kaya, ayun. At dahil dyan, kiss kita ulit. Hindi na. Sobra ka na. Ito naman. Baka maano tayo, SPG na naman tayo rito. Talaga. Yun ang aking napakagandang natanggap na praise gift from God. God. Yung kay Lord po, yung magandang balita ng doktor na sinabi sa akin kanina. Everything is normal. Sabi, kiss na uli. Hindi, okay talaga. Kumanta na lang tayo. Hello kay Alona Velasco. Si Alona Velasco, sabi niya kahit, sana wag nang matuloy ang Valentine's Day. Hello kay Mami Angelita Bayot. Ayan. Kayo talaga. Elastic nguso. Meron daw mga screenshot sila sa halik. Oy, kayo, huwag niyo ikakalat yung utang na loob. Magkano bang pag-uusapan natin dito, ha? Kayo Ito talaga. Na. Ayan, para sa atin lahat tong kantang to. Diba? Dapat love lang. Ito na. Ay, ang taas baka niya na. Baka pwede naman Sige. natin pag-usapan. Huwag niyo naman ikakalat yung mga picture na yan. May closer. Yung mga Ayan po, tip. baka tumakas yung mga yan. Ayan. Ay, so, tuloy na. Ayan, tuloy natin. 15 minutes na. And this time naman, ang ating babasahin ay medyo mahaba. Ayan. Na sulat. Ito'y print ko na lang kasi mahirap magbasa sa cellphone. Daming order uli. Ito na. Babasahin na po natin. Ayan. Mga idol, mukhang may problema. Bungi, ano ba yun? Huwag mo isipin yan. Huwag mo isipin, importante yung nasa sa loob. Okay? Okay. Kiss pa rin daw kahit wala ng ipin. Kahit puro gums na lang. Okay, eto na. Eto na po. Dear Mamshi and Papshi. Kaya ano na to, Elaine? Okay. Okay. Ito po ang kwento ng pag-ibig namin ni Pastor Kiko. Hindi si Kiko Pangilinan, ha? Kiko Gonzales. Ayan. Ito. Asa na? Bata pa lang po kami, magkakilala na po kami. Uy, since birth, nagsimula po kaming naging magkaibigan mula nung nagpunta po sila sa CBC, Community Bible Church, na ngayon po ay CFAG, sa aming probinsya sa Orani, Bataan, para mag-mission. And good thing po, sa bahay po namin, mismo sila tumuloy dahil nga po kasama nila ang aming tita, Mami Rosario Lising, nakaanib po sa kanilang church. Siya po ang pinsang buo ng tatay ko. 3 days po silang nag-stay sa amin noon, Mamshi. At doon po kami unang nagkita ni Pastor Kiko. 7 years old pa lang po kami nung time na yon. Napapanood ko lang po noon na kumakanta sa gawain ng Panginoon. Wala pang muwang, pero talented. After ng gawain, nakakapaglaro pa kami kasama ng mga kaibigan ko. May isang araw na di ko makakalimutan habang naglalaro kami doon po sa jeep na service nila. Siya po ay kunwaring driver at ako naman ang pasahero niya. Ang totoo po, di ko po alam yung crush noon. Di ko lang po naintindihan kung bakit pagkasulyap ko sa kanya habang kunwari ay nagdadrive siya, ay nakatingin sa akin at bigla akong makakaramdam ng kaba at parang bumabagal ang takbo ng mundo. Wow, slow mo! Nagkatinginan pa kami noon. Hanggang sa pag magkasama na po kami maglaro, may kaba na po lagi ang dibdib ko. Kaloka! Parang lahat may meaning na. Andun pa po yung kilig kasi hinawakan niya po ang kamay ko.
para pumunta kami sa Puting Buhangin. Wow! Lugar kung saan po kami naglalaro sa probinsya. Ayan. At doon po ay may nakakita po pala sa amin na hawak niya ang kamay ko. Si An. May crush po siya sa akin. Natandaan ko po, sinulatan pa niya si Pastor Kiko na bakit daw laging ang kamay ko ang hawak ni Pastor. Wow! Talaga naman. Talaga, ha? Okay. Sabi ng Mama Pastora Ellen, may letters daw ako kay Pastor Kiko nung bata kami. Kasabay nung letters ni An. Di ko nga po yun maalala, lalo na po yung laman ng mensahe ko. Ba talagang bata pa sila noon? At sa sad part naman po ay yung paluwas na po sila ng Manila. Bago sila umalis, may drinowing po kami na malaking puso sa lupa. Nakalagay po doon ang name namin at birthday. Wow, parang pelikula. Di ko lang po alam kay Pastor kung natatandaan niya pa yon. Basta po, malinaw pa sa isip ko yon. Pagkatapos po, nakaluwas na nga po sila, may isang panaginip po ako na nag-uusap daw kami at nagpapaalamanan. Ang sabi niya sa panaginip ko, aalis na kami. Balang araw, magkikita tayo uli. At niyakap niya po ako sa panaginip ko. Wow! Haru! Lumipas po ang ilang taon. Nagbakasyon po kami kila ate ko dito sa Manila at umattend ng church pag-araw ng linggo. Muli po kaming nagkita. Pero ganun pa din po ang feelings ko para sa kanya. Pero di ko po alam kung ganun din po siya sa akin. Jesus is the name above all. Kasi nga po, mga bata pa kami, Mamshi. After po noon, matagal na po ulit kami nagkita ulit. Hanggang sa high school na po kami. Nagkita po ulit kami sa mismong school ko sa Caloocan High. Andun po ako para mag-enroll sa 3rd year. Si Pastor naman po, nagsa-summer class. Yun po ulit ang aming pagkikita. Same feelings pa din po. Wow naman, talaga. Since birth talaga ang kanilang pag-iibigan. May time po na sumasama na ulit ako mag-church sa mga ate ko. Doon na po kami madalas na nagkikita dahil sumasama na din ako sa gawain sa youth. Mas lalo po akong humanga sa kanya dahil sa talent niya din sa pagtugtog ng mga instrumento. Naging active ako lalo na nung nag-4th year high school na kami. At doon po nalaman ko na may girlfriend na siya sa school. Nila sa Torres High. Dahil nga alam ko mga bata pa kami. Kami may pag-asa pa silang mag-break. Kahit ang girlfriend niya noon ay kinaibigan ko. As in, naging friend po kami. To the point na sumasama pa ako sa beauty pageant nung girl kasi alam mo din po na pupunta si Pastor doon sa event na yon. At nalaman ko na nabanggit na din pala ako ni Pastor sa kanya sa girl po. Na bata pa lang kami, magkakilala na kaming dalawa. Ayan. At nung mga panahon po na may girlfriend siya at ay meron na din pong nanliligaw sa akin. Kapwa po namin youth. First year college na po ako noon. Madalas kaming magkasama. Pa silang pumunta sa bahay at madalang gitara para manligaw. Ganon. Matalik niya pong kaibigan. Madalas po silang magkasama. Halos di na umuwi sa bahay nila at doon nakatulog kila Pastor. Di ko na po sasabihin ang pangalan. Yes. Kahit alam po ng kaibigan niya na ang gusto ko ay si Pastor Kiko. Tuloy pa din siya ng ligaw. Hanggang sa mag-break na si Pastor Kiko at nung GF niya. Wow! Nagkaroon na ako ng pag-asa. At alam ko po na nawalan naman ng pag-asa ang manliligaw ko sa akin. Dahil alam niya na gusto ko ay si Pastor Kiko. Biglang bumaliktad ang sitwasyon. Si Pastor na ang nagpapapansin. Ang totoo po, hindi na po nanligaw sa akin si Pastor. Ang katwiran niya, bakit pa kailangan ligaw? Matagal na din naman po kami magkakilala.
Sabi niya nga, the feelings are mutual. Yes po, Mamshi, Papshi. Hindi naman po nawala feelings ko sa kanya. Nagpaubayan na yung kaibigan niya. Ay, hanggang sa hinatid nila ako nung kaibigan niya na ninligaw din sa akin. Pasakay sa jeep, pauwi naman po ako sa bahay. Galing gawain ng youth at tinanong niya lang po ako noon, mahal mo ba ako o hindi? Ah! Ay, kilig to the bones. Siyempre po, nakakabigla, Mamshi. Hindi ko pa masagot agad ang tanong niya. Pakipot pa. Kasi halo-halo ang nararamdaman ko po nung time na yon. Pag hindi po sinagot kung nagsinungaling ako, pag oo naman po, instant mag-boyfriend na kami. At inisip ko po baka magalit sila ate at kuya ko dahil nag-aaral pa lang po ako noon. At nahihiya po ako kay Mama Pastora Ellen noon kasi alam niya lang po na magkaibigan lang po kami. Tapos biglang mag-boyfriend na kami agad. Sigway lang po. Nababanggit na po pala ni Mama kay Pastor noon na ako daw po ang gusto niya maging girlfriend niya. Ayun naman pala eh. Ayaw niya yung mga dinadala ni Pastor Kiko sa bahay nila na pinapakilala niya na GF niya. Kilig to the bones naman po ako, Mamshi. Nakakatuwa lang po kasi hindi po sila lahat nagalit sa amin. Yung side ko at side ni Pastora. Bagkus, natuwa na po sila. At thankful po ako sa Lord dahil ganun lang po ka-smooth ang lahat. Salamat po sa Lord dahil si Pastor po ang binigay niya para sa akin. Lumipas po ang 4 years na naging mag-boyfriend at girlfriend, dumating na po sa amin si Angel. At kinasal po kami at naging mag-asawa. Salamat po sa Lord sa pagsama ng Lord sa journey ng buhay namin ni Pastor. Hindi man po perfect, pero ang Lord po ang laging nag-aayos ng lahat sa buhay namin. Dumating na din ang Nathan sa buhay namin. Mas lalo po namin naranasan ang pagkilos ng Lord sa buhay namin at nagpapatatag ng aming pagsasama. Sabay tinupad mga pangarap namin kasama ang Lord. At parehong naglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa tulong at tabag ng Lord. Ngayon po May 29, mag 14 years na po kami magkasama sa buhay. Papuri po at pasasalamat ay sa Lord. Thank you po sa pagkakataong nakapag-share ng love story namin ni Pastor Kiko. Payo lang po namin kahit gaano kahirap ang sitwasyon bilang mag-asawa at may pamilya, piliing magpatuloy sa paglilingkod sa Lord habang buhay na lumalago sa pananampalataya. All the glory belongs to God alone. Love, Ellen Gonzalez. Happy Love Month! Yes, thank you, Ellen. Wow, ang ganda naman ng kanilang love story. Grabe, sagad to the bones. Wow. Thank you so much. Ayun, nakakakilig naman. Kilig. Ayan, ay, iba pala si Cupido, di ba? Sabi siya, kung talagang kayo, Bata pa pala kahit sila. paglayuin sila ng tadhana. Aha. Pero, di ba bata pa sila noon, magka-holding hands sila sa puting, ano tawag doon? Puting buhangin. Grabe. Wow! So inspiring. Thank you so much. Yung hindi po natin nabasa ngayon, bukas po. Kasi po, syempre, sa ating guest speaker ngayon, guest pastora, in a couple of minutes ay tatawagin na po natin sila. Ayan. Doon po sa may mga problema, sa mga pag-ibig ngayon, lift up everything to God. Siya na po ang bahalang mag-aayos noon. Yeah. Kung hindi nyo kayang ayusin, si Lord na, paubayan nyo na sa Kanya. Siya ang gagawa ng paraan. Yan, di ba? Kailangan every day is a love day. Ayan. Yun. Love lang. Yeah. Thank you sa Flower City. I love it. Bagay kami, di ba? Picture. Dito. Ha? Picture. May Hindi, ako ganon? na lang. May ganon? Picturean nyo naman ako, padala nyo sa akin. Hala, kinakabahan tuloy ako eh. Yan. Ayaw mo noon, pinipicturean. Yung mga nag-screenshot kanina,
please lang, wag nyo nang ikakalat May po yan. screenshot. Oo, yan. Baka pwede nating pag-usapan yan. Alam naman ninyo na Oh. Anong klaseng usapan ang gusto mo? Oh. mahirap na. Alam mo naman, baka pwede nating pag-usapan sa mababoting lugar yan. Naman madali akong kausap. Anong sabi? Di nakaharap yung Mamshi ulit daw. Ano naman di? Kayo Ay, talaga? to. Picture niya daw to. Ulit. Ayan. Ayan. Picture. Ayan. More. Ayan. Sabi gano'n, magpapasana all ako sa kanila mga idol. Buti na lang. Ang alam ko, kinalabit lang yung paa mo sa ilalim ng lamesa. Sino yun? Si Joyce. Bira, bilis nun ha. Parang isang linggong pag-ibig. Oh. Ayan, may babasahin pa tayo bukas. Yung tatlo pa. Apat pa yon. Yeah. Ayan, medyo kulang lang po oras natin ngayon. Okay. Ayan. Hello kay Grace Narvato Almario. Yes, hello, Grace. Okay, and hello rin kay Razel Puzon. And of course, kay Mami Flozer Cordero. Good morning po. Ayan. Good morning sa inyo lahat dyan. Happy belated Valentine's Day. And right now, ang Amerika ay nagsiselebrate naman. Mga dinner lang mga ginagawa ng mga dito ngayon. Ay, hindi ko pa alam yan. Sabi. Hello din kay Ann Morales Graves. Okay? Okay. Bago natin tawagin si Pastora Angel. Pastora Angel Racelis. Siya ay isa Ito siyang muna, station mo. Naku, nalagpasan na si Sino? Si yung ating Little I Radio. Okay, play. Sa piling mo kapisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Sa piling mo kapisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Sa piling mo kapisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Tuwing nagmamaneho, love lang. Nakahiga sa kwarto, love lang. Kahit nasa trabaho, love lang. Paborito mo kabisyo, love lang. Isa siyang walang problema, walang kuku, puro haha. Jibi-jibi good vibes, walang hate. Walang hate, puro love lang. Opo, puro love lang. Love Radio. Love lang. Alright, ito po ang I Radio. Puro love lang, walang hate. Oras po natin ngayon. 8 o'clock. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials. The millennials' choice. Yes, the best. Alright, ito po. Yan ang ating dating station ID. Yan na ang ginagamit unang-unang station ID na tot. That was 4 years ago po yan, nung bago tayo nag-start dito ng iRadio broadcast. Puro voice lang po tayo noon. During the time nung bago mag-umpisa ang pandemic. So, yan parang yung binabalikan natin yung mga nakaraan. Same as with yung mga memories natin nung araw. Yan. So, yan po ang history ng iRadio nung araw. Yan yung unang-unang station ID. Wala pa yun. Puro mga voice lang po. Maririnig nyo. Walang video katulad nito na
Ngayon ay mga meron na tayong video. Pero anyway, alas 8 na po ng gabi rito, which is 12 o'clock na ng tanghali dyan ngayon. At tingnan natin kung nandiyan na si Pastora Angel Racelis. Pastora, nandiyan na po ba kayo? Yes po, nandito na po ako. nandun na siya. Ayan. Wow! Blooming! Si Mami. Magandang araw po, magandang gabi. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Long time no see. Alam mo, nung huli natin siyang Yes po. nakita, single pa siya noon. Ngayon, 3 na sila ngayon. Yes. Pastora, you look so Amen. different. Oo. Ay, opo, sobra. Sobra po akong pumayat, Pumayat. ng buhok, At- and everything. Pero bumata. Oo. Ay, naku, praise God. Glory to God po. Salamat po. Bumata kayo. Ang laki ng difference. Yeah. Talagang nanay na siya talaga. Hindi, pero ngayon. bumata. Yes. Bata. Kailangan po eh. Oo. Sana po. Sana po talaga bumata eh. Yeah. Kasi may bata na po ako eh. Kumusta na po ang baby nyo? Ayun, salamat po sa Panginoon dahil 4 months na po ngayon si Sedi. Ay, Oh, kaka-4 months niya lang po nung 9. Opo, Wow. Sedi po yung kanyang palayaw. Sedi. Ang kanya pong pangalan ay Hesed. Hesed Hesed. means favor, and Oo. kindness, graciousness, ayun po. Pero Sed po ang kanyang palayaw or Sedi po. Sedi. Ay, ang ganda. Parang yung movie na in cartoon animation na ng Japan nun, di ba? Sedi. yung ba yun si Sedi? Hindi. Parang iba po yan, Sedi ang munting prinsipo po yata yung Pastora, nabalitaan po namin si Pastor ay yung mother niya. Opo, nagka-emergency lang po kanina. Umalis po siya mga around 8 a.m. Ayan, syempre yun po yung mga unexpected things Yes, na yes. ano Okay po lang. talaga. Kaya in behalf of Pastor Homer, ay pasensya na po. Okay Hindi lang po po. muna natin makakasama si Pastor Homer siguro po sa mga susunod po. Ayan, makakasama na po natin siya. Yes. Kaya, but don't worry po, ayan, may mga bagay naman po na itinuro sa akin si Pastor Homer kasi supposed to be dalawa po talaga kami mag-share dito. Pero itinuro niya na lang po sa akin yung part po niya na kung saan i-share po namin this morning or this evening po dyan sa inyo. Sayang, alam mo, nag-prepare pa naman ako ng mga ambush question dito. It's Eh. okay. Hindi kasi emergency. Oo, We'll hindi. pray for his Pwede niyo naman mother. pong i-ambush sa Si akin. Pastora, kayang-kaya ni Pastora yan. Hindi kasi kinakailangan ko yung kanyang yung galing sa kanya. Ah, Masasagot Next din niya ni time Pastora. Next time po, kahit hindi po February, Ay, okay oo. lang naman po. Ayan, Opo, pwede Ayan, po. sinabi mo yan ha. Next time. Yes po. May susunod pang Yes. next time. Aha. May susunod pa po. Kasi alam kong lalo ka na ngayon as a pastor and as a housewife and saka mother, 3 posisyon na ano mo ngayon, ginagawa mo ngayon. Oo nga. So talagang mas busy ka ngayon kaysa noon. Opo. Kaya I could say na kahit madaling araw gumigising ka para Oh, yeah. ipagtitimpla ng gata si baby. Opo, kasama po talaga yung mga ganong classic changes and adjustment sa season natin na yun. Pero syempre, hindi po rin po natin pwedeng ikuling kung ano po yung dapat nating iuna, which is yung para kay Lord. Kaya nadagdagan lang po ng mga responsibility pero hindi po mababawasan ng dahilan para tayo ay hindi makapaglingkod. Oh, amen naman. Ah. Sayang hindi tayo nagkita nung umuwi kami ng December. Oo nga po eh. Nakadalawang balik na kami, ano? Baka po sa susunod po na balik po niya. Palagay Ayan, ko. sure na yun. Baka si Junior naglalakad na. Opo, mga ganun na po siguro. Ngayon for medyo sure. malikot-likot na po siya. Ay, ang saya. But anyway, Happy for you. at kami po Thank ay you po. we're so glad to see you again at welcome back ulit sa iRadio and hintayin po namin yung ambush na question na yan sa pagbabalik. Sige po, panghahandaan po namin yan ni Pastor Homer. Alright, sige Pastora, let's begin. Okay. Okay, so sige, magsisimula na po tayo. Ayan, but syempre maraming salamat po once again for the opportunity muli na makasama po ako dito sa iRadio family. Ayan, na-miss ko po kayo. Ilang buwan din po yata or I don't know or hindi ko na po matandaan kung kailan po yung last. Pero salamat po dahil binigyan pa rin po ako ng Lord ng opportunity na makapag-share especially ngayon. Ayan, maraming tao kinoconsider ang February is a
hearts and loved one. Ayan. But I want you to know that every month, every day is a day of love and a day na kung saan piliin mong magmahal at mahalin. Ayan. So, hindi ko na po ito patatagalin. Let's pray muna and we will ask the guidance of God. Lord, thank you for this another chance, Lord, na makasama ka namin, na sa ganun, Lord, mapag-usapan po namin yung mga salita mo, Panginoon. Lord, I pray, God, an open heart and spirit sa bawat manonood at makikinig ng iyong salita, Panginoon. Dalangin ko, God, ang patuloy na pagsama niyo po sa atin. Maraming salamat, God. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Ayan. Medyo pasensya na po kayo, ha. Medyo niiyak lang si baby, pero malinaw naman po yung aking boses. Ayan. So, sige po, pag-uusapan po natin yung authentic love. Ayan. Alam niyo po ba sa mundong ito ay gahibla na lang yung difference ng fake at ng authentic. Ayan. Minsan, akala mo Chanel, yung pala Chanel. Okay, akala mo Dior, yung pala Dior. 'Di ba? So ang daming kung saan makikita mo, mahahawakan mo, mai-experience mo, na akala mo ay totoo. 'Di ba? So ganun din po pagdating sa love. Akala mo totoo yung love, pero hindi naman pala. Okay? Akala mo siya na hindi pa pala. Akala mo totoo yung I love you niya, pero hindi pala. But today, the Lord will teach us is how to truly love someone. Lahat naman po tayo, we're longing for love eh. Gusto natin magmahal at gusto rin natin mahalin. Gusto natin yung totoong pagmamahal at gusto natin magbigay ng totoong pagmamahal. Kaya lang, paano ko ba malalaman na totoong love itong aking nai-experience or aking ibinibigay sa isang tao? Okay, whether yan kaibigan mo, asawa mo, or kakilala mo. Kasi ang love po ay napakalaking usapin po siya. Okay? Kasi sa mundong ito, marami ng instant. Na kung saan instant love. Alam mo yun, instant jowa, instant ganito. Ito na yung uso ngayon eh. So ngayon, pag-uusapan natin is how to truly love someone. Dito po mag-i-evaluate tayo and at the same time mag-a-apply tayo ng ating matututunan kasi nga gusto natin ma-experience at ma-express itong love na to. So titignan po natin dito sa passage na ito which is in 1 John 3:18. So ang title po na pag-uusapan natin is I Think I Love You. Yan, hindi ka sure? Okay, I think I love you. Alam niyo po sa korte, pag sinabi mong, I think nakita ko, I think, alam mo yon, pag nasa korte ka, talo ka na kasi hindi ka sigurado eh. So same thing din, kapag ikaw sinabi mong, I think I love you at hindi ka sigurado, pambihira, talo ka na at hindi ka sigurado sa maibibigay or marireceive mo na love. Okay, so dito, ipapakita ng Panginoon kung gaano kaimportante ang pagmamahal. Lalo ng pagmamahal galing kay Lord at ang pagmamahal sa Panginoon at ang pagmamahal sa kapwa. So sabi po dito, sa 1 John 3:18, sabi dito, little children, let us not love in word or talk about in deed and in truth. Ulitin ko po, sabi niya rito, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. So dito po, si Apostle Paul, kung mapapansin po natin, gumamit po siya ng little children dito. Kasi nga, dito sa part na to, it's like parang magsisermon siya, magko-correct siya. Okay, endearment term niya ito. Kasi nga, ang concern ni Apostle Paul dito ay yung spiritual condition ng kanyang spiritual na mga anak. Di ba? Di ba pag magko-correct ka ng someone, meron tayong sandwich principle na tinatawag. Okay, sasabihin mo yung mali niya, pero dapat sabihin mo rin yung tama niya. Sasabihin mo yung mga bagay na negative, pero dapat sasabihin mo yung mga bagay na positive. So dito, concern si Apostle Paul sa kanyang mga spiritual na anak, sa spiritual na condition nila. So dito po, may tatlong importante na dapat isabuhay ng isang tao na nais magmahal at the same time, maka-experience ng pagmamahal. Kaya alam niyo po, mahalaga na authentic ang isang bagay. Mahalaga totoo. Okay? Kasi nga, may mga love na akala natin totoo pero hindi pala totoo. So dito, makikita natin, ano po ba, Pastora? Yung love na kailangan kong makita at kailangan kong ibigay kasi gusto ko itong authentic love.
Okay, so dito tuturuan tayo ng Panginoon is paano magiging authentic yung pagmamahal mo or pag-express mo ng pagmamahal sa isang tao, higit sa lahat sa Panginoon, dito sa mundong punong-puno ng kasinungalingan. Okay? So, authentic love, how to truly love someone. So, hindi ko na po ito patatagalin. Ano yung mga kailangan kong gawin? At kailangan mong makita to express this authentic love and at the same time, makaiwas ka sa mga hindi totoo na akala mo ay totoo. So number 1, sabi dito, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Number 1, na kailangan mong malaman is how to truly love someone. You should avoid mere talks. Ulitin ko po avoid mere talks. Alam niyo po, hindi po masamang magsabi ng I love you. Kaya lang kasi, baka default na lang sa'yo yan. Every time you say, I love you, sincere ka ba? Totoo ba? Okay? Bakit ba kailangang iwasan na magsalita lang ng magsalita? Kasi alam niyo po sa totoo lang, napakadaling magsalita. Pero napakahirap pagdating sa gawa. Kaya nga, i-avoid mo yung magsalita ka na lang ng magsalita. Dito makikita natin sa passage, ano po yung kailangan ko pong gawin para maiwasan ko yung mere talk at kailangan kong ma-remember nang sa ganun po ay hindi lang ako puro salita. Okay, makikita po natin dito sa passage na ito na sinasabi po rito ni Apostle Paul, let us stop saying that we love the people, okay, pero hindi siya nakikita in action. Kasi po, ang mere talk po, of course, because talk is cheap. Ulitin ko po talk is cheap. Saka mo ma-authenticate kasi ang salita ng isang tao kapag ginawa niya na ang isang bagay. Ulitin ko po, madaling magsalita pero mahirap pagdating sa gawa. That is why talk is cheap. Okay? Cheap na C-H-E-A-P po Okay? Kasi pwede kanyang, pwede lang isway yung emotion mo pero hindi naman totoo Pwede kang paasahin pero hindi naman totoo Okay? That is why mahalaga, iwasan mo yung puro ka lang salita or puro tayo salita. You need something proof. Okay? Pag ikaw ba nagsasabi ka ng I love you sa tao, nakikita niya ba? O sasabihin, I love you o tapos, hindi, I love you lang tayo dito. Nagugutom na kayo, mag-I love you-an lang kayo. Okay? Nagugutom na tayo dito. Ay, hindi, magbahalan tayo dito. Okay? Mahirap magsabi ng I love you na walang action. Kaya nga napaka-importante nung I do. Pag sinabi mong I love you, dapat may I do na kasunod. Ibig sabihin yung I love you mo, may proof ng gawa mo. Ano pa? Bakit kailangan po natin i-avoid ang mere talk? Because talk can cheat. Okay, ulitin ko po talk can cheat. Pwede kang ma-deceive ng mga salita. Pwede kang malinlang ng mga salita. Pwede kang madaya ng mga salita. Alam niyo po ba yung matatamis na salita pero hindi mo ginagawa? Delikado ka po dyan. Kasi pwedeng mangako sa'yo ang isang tao, pero madalas napapako. Ikaw naman, aasa ka. Your words must match your works. Kailangan yung sinasabi mo, nagmamatch yan sa ginagawa mo. Kaya ang love na sinasabi lang pero hindi ginagawa, listen to this, masakit. Kaya kung gusto mo na maka-experience ka ng love na may gawa, dapat ikaw mismo, yung love mo, meron siyang gawa at hindi lang po puro gawa. Amen po ba? Because sometimes, talk is encouraging, but most of the time, is damaging when it can't done. Nakaka-encourage, wow, ang sweet naman, mahal na mahal niya ako. Kaya lang, pagdating na dun sa mga ginagawa niya, nadadamage na. Bakit? Hindi mo kasi nakikita yung kanyang I love you, yung kanyang pinangako sa'yo. Kaya sabi doon, masakit po siya. Alam niyo po ba na madami ang bukas ang bibig, pero sarado ang puso? Ano po ibig sabihin nun? Madaming magaling magsalita, pero pag ginawa na, nawawala. Hindi nakikita. Kaya sinasabi dito, how you truly love someone, avoid mere talks. Ibig sabihin, wag lang po tayo puro salita. That is why, napaka-importante that love is a primarily an action word in the Bible. Alam niyo po si Jesus, hindi lang siya nag-I love you sa'yo. Nakita po natin dito, namatay siya para sa atin, para sa ating kaligtasan. Ibig sabihin, meron siyang ginawa.
Ibig sabihin tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon that every time you say, I love you to the person, hindi nagtatapos sa sinabi mo lang. Dapat meron siyang pagkilos na ginagawa. Kaya nga sabi ko, napakaganda po na evaluator ito. That every time you say, I love you and you love the person, nakikita ba niya? Nararamdaman ba niya? Hindi lang para i-judge kung sino yung mga taong ini-expect mo na magmahal sa'yo. Even ikaw, you have to evaluate yourself na napaparamdam mo ba dun sa taong yun na sinabihan mo ng mahal mo siya, napaparamdam mo ba sa mga ginagawa mo? Napaparamdam po ba natin siya? Kasi sa totoo lang po, pwedeng gamitin ng magandang salita para ma-fall ang tao. Pero pag na-fall na siya, nandun na kayo sa sitwasyon, hindi niya na nakita kung ano yung sinabi niya. Kaya alam niyo po yung sinabi ni Lord na pagmamahal, hindi lang niya sinabi, meron po siyang ginawa. Kaya po tayo as a person, huwag po tayo puro I love you, dapat meron siyang manifestation kasi nga masakit yun. Kaya alam niyo po, ang pagmamahal, nagpa-translate po yan ng action. Sabi po sa 1 Corinthians 13:4-7, love is patient. Love is kind. Lagi mo na itong naririnig. Di ba? It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. At sabi pa dito, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects and trusts, always hopes, always perseveres. Listen to this, hindi tayo perfect. Pero dito sa mga word na ito, tutulungan tayo ng mga salitang ito para maging totoo yung pagmamahal natin. Para ma-authenticate natin yung pagmamahal natin. Ulitin ko po, ang pagmamahal dapat natatranslate po siya sa action. Hindi lang siya puro dada, hindi lang siya puro ngawa, napaka-importante may gawa. So ulitin ko po, paano mo maipapakita na ang pagmamahal mo sa isang tao ay totoo? You should avoid mere talks. Because talk is cheap and talk can cheat. Na kung saan magdadala sa atin dito sa point 2. Pangalawa, sinasabi po dito, my children, our love should not be only words and talk. No, our love must be real, and we must show our love by the things we do. Number 2 is you have to add more actions. Add more actions. Mas madami ang action kaysa sa salita. Kaya minsan, lagi nga natin itong sinasabi pala na kung saan action speaks louder than words. Kasi maraming salita na hindi ginawa. Pero maraming bagay na ginawa pero hindi mo narinig sa salita. Ano po ba yung mas gusto mo doon? Okay, ikaw na lang mamimili eh. Kaya nga minsan, gawin mo na lang yung isang bagay. Yung makita mo sa tao na ginawa niya yung isang bagay, kahit hindi niya sinabi, maa-appreciate mo eh. Kesa yung sinabi niya, pinangakuan ka, pero sa lahat ng pinangako niya, wala siyang ginawa. Di ba ang sakit? Pero dito, para matuto tayo na ma-authenticate yung pagmamahal natin, napaka-importante that we should add more actions. Kailangan may action kang ginagawa. That's why we must not trust mere words. We should trust more actions. Mas magtiwala ka sa ginagawa kaysa ginagawa. Amen po ba? Kaysa ginagawa. So ngayon, paano po ako mag-a-add ng more action? First, real love must be seen. Real love must be seen. Dapat halata. Pag sinabi po ba sa taong proud ka na mahal mo siya, halata ba na proud ka? Pinapakilala mo ba siya in a proper way? Sa mga nagmamahal dito, okay, pag mahal mo, wag mong itago. Kasi nga dapat nakikita. Okay, ang magbabalidate ng sinasabi natin ay yung ginagawa po natin. At alam niyo po, hindi po nakakasawa ang pag-ibig na sinasagawa. Ulitin ko po, hindi po nakakasawa ang pag-ibig na sinasagawa. Kasi nakikita eh. Okay, nakikita sa mga ginagawa natin, nakikita sa mga actions natin. Sabi dito, we must show our love. Okay, show our love by the things we do. Sa mga ginagawa mong yan, may pagmamahal ba dyan? At bakit mo yan ginagawa? Dahil ba mahal mo siya? Okay? Love is more than words. It is action. Some people are talk and no action.
which is yun po yung masakit. Maraming tao magaling magsalita pero wala po silang ginagawa. Okay? Kaya nga po pag ikaw, sa mga single dito, pag mag-aasawa ka, siguraduhin mo na hindi lang puro I love you pa yun. Okay? Kasi hindi po nakakabusog ang I love you, nakakakilig po yan. Okay? Pero nauubos din po yung kilig. Dapat nakikita mo rin sa action yung I love you niya. Yung I love you niya, may pag-support ba siya sa'yo? Yung I love you niya ba, dadalhin ka niya sa ikakaayos mo, ikakabago mo, ikakalago mo? Okay? Because God's standard for love manifests itself in action. Kasi ang pagmamahal ng Panginoon, nagmamanifest or nagmanifest po siya nung may action po siyang ginawa. So dito, para tayo po ay makapag-express ng totoong pagmamahal, we should add more action because love must be seen. Pangalawa, real love makes sacrifice. Ulitin ko po, real love makes sacrifice. So ibig sabihin, we must show our love by the things that we do. Kasi may mga tao na nagsasalita na lang sila, pero hindi nila kayang mag-sacrifice. Pag mahal mo yung tao, kaya mo bang i-sacrifice yung time mo? Kaya mo bang i-sacrifice yung finances mo? Kaya mo bang i-sacrifice yung effort mo? Diba? Kapag walang sakripisyo, nasa ng pagmamahal doon? Kung makikita po natin dito, ang una pong naging model ng sacrifice or pagsasacrifice, walang iba kundi si Jesus Christ. Kasi sinacrifice niya yung buhay niya eh. Sinacrifice niya yung buhay niya para sa atin. Amen po ba? So the first thing that Apostle John has in mind is people who say that they love others, but when it comes down to the practical sacrifice and acts of self-denial, they don't do them. Ang sinasabi dito ni Apostle po, na may mga tao, sinasabi nila na mahal nila yung kapwa nila, pero pagdating sa pagsasakripisyo, hindi nila magawa. Kaya kung ikaw, mahal mo yung pamilya mo, dapat you are willing to sacrifice. If you love the person, dapat you are willing to sacrifice. Hindi pwedeng mahal kita, gagawin ko pa. Okay, mahal na nga kita, nag-I love you na nga ako sa'yo, kainin pa kita. Hindi po pwede, nasan yung sacrifice doon? Okay? Deeds of sacrifice validate words of love. In fact, true love costs something. Paano? It cost Jesus' life to pay our sins. Okay? So, hindi natin matututuhan ang pagmamahal kung hindi ito ginawa ni Jesus. Okay? So, eto yun ang ibig sabihin ng sacrifice. Best example and simplest way example. Yung meron ka pero shinare mo sa iba, ang tawag doon sakripisyo. Yung nahihirapan ka na pero tinulungan mo pa din siya, ang tawag doon sacrifice. Even po ba? Kaya si Kristo nagsakripisyo para sa atin, para maligtas tayo. The question is, when was the last time may sinakripisyo ka para sa iba? When was the last time may sinakripisyo ka para dun sa sinasabi mo, mahal mo siya? Okay? Sacrifice your time, sacrifice your effort, your finances, sacrifice mo yung emotion mo, diba? Sacrifice mo minsan yung nararamdaman mo, sacrifice mo yung mga iniisip mo, kasi you want to win that love. Okay? When was the last time na may sinakripisyo ka? Kaya alam nyo po, pag pura salita na lang yan, pero wala yang gawa, nasan yung biblical love dyan? Minsan tayo ang gusto natin yung totoong love, pero hindi natin kayang mag-sacrifice. Sabi mo, mahal mo yung asawa mo, nasa yung sacrifice. Sabi mo, mahal mo yung kaibigan mo, nasa yung sacrifice. Sabi mo, mahal mo yung pastor mo, nasa yung sacrifice. Sabi mo, mahal mo yung leader mo, nasa yung sacrifice. Sabi mo, mahal mo yung disciple mo, nasa yung sacrifice. Nakikita ba yan sa ginagawa natin? Okay? Nakikita po ba yan sa mga bagay na kung saan ginagawa mo para sa iba? Ulitin ko, when was the last time na may sinakripisyo ka para sa iba? Kasi mahal mo siya or nagmamahal ka. So take note, deeds by themselves are never love. Never love. Okay? Love is in the deeds. Ang pagmamahal ay nasa gawa. Kaya lagyan mo ng love ang mga bagay na ginagawa. At alam niyo po, ang mga taong nagmamahal, may ginagawa para sa kanyang minamahal. Kaya pag sinabi mong mahal mo yan, dapat may ginagawa ka. Dapat nakikita niya.
dapat nararamdaman niya. So you should be mindful of those who tell you they love you, but somehow can't seem to show you. Kaya ingat ka sa lahat ng may nag-message sa'yo, I love you, ikaw naman kilig na kilig ka, yung pala sent too many. Diba? PM pala. Nung sinabihan ka ng I love you, nag-I love you too pa din. Pagbihira, 10 pala kayong sininda. Nakita mo bang nag-sacrifice siya? Nakita mo ba yung effort niya? Kaya nga sabi ko sa mundong ito, instant na eh. Diba? Minsan, bumababa na yung value mo. Parang may lumapit lang sa'yo, nag-I love you, nagkiligan kayo, okay na. Nakita mo ba na may ginawa siya? Nakita mo ba na nag-sacrifice siya? Okay? Para naman sa mga nagmamahal at gustong magmahal. Kapag hindi ka handa mag-sacrifice, hindi ka pa handa magmahal. Because love is all about sacrifice. Love is all about sacrifice. Amen po ba? So how you truly love someone, avoid mere talks and add more actions. And last but not the least, sabi po rito, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Number 3, napakahalaga po. Para ma-authentic mo yung pagmamahal mo sa isang tao, you must apply much needed truth. Ulitin ko po we must apply much needed truth. Ibig sabihin, truth ang foundation ng love. Truth ang foundation ng love. Kasi hindi lahat ng action ay may pagmamahal. Okay? Pwedeng sabihin mo, nag-act ka, pero ang tanong, may pagmamahal ba dun sa action mo? Pero ang maganda dito na tinuturo sa atin ng Panginoon, kailangan i-apply mo yung much needed truth sa pamamagitan ng salita ng Lord. Kaya nga po tayo, hindi tayo perfect, maganda na lang po dito sa iRadio, that everyday meron silang Word of God. Kasi ang basihan ng truth natin, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya alam mo, kung gusto mong malaman kung totoo ang pagmamahal na yan, dapat nakikita mo sa salita ng Panginoon. Totoo ba yung pinapakinggan niya? Totoo ba itong love niya? Ano bang sinasabi sa word ni Lord? Okay? Because dito, kung makikita natin na kung saan, bakit kailangan ng truth? Kasi nga po sa mundong ito, punong-puno ng kasinungalingan. Minsan, kahit pagmamahal, ginagawa na rin kasinungalingan. Minsan nga sinasabi mo, honesty is the best policy. Diba? Kaya lang, pag walang honesty, walang truth dyan, mag-isip-isip ka na, pagmamahal ba talaga yan? Gusto mo ba na nagmamahal ka at nabubuhay kayo sa kasinungalingan? Gusto mo ba nagmamahalan kayo, ang tagal-tagal ng relationship ninyo, pero hindi pala kayo nabubuhay sa katotohanan? Amen po ba? So why we must need much needed truth? First, it is mandatory. Ulitin ko po mandatory po. Sabi rito ng word ni Lord, my children, our love should not be only words and talk. Our love must be real. Okay? We must show our love by the things we do. Kaya iwasan ang matatamis na salita at anumang gawa kung hindi ito ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya wag umasa o maniwala sa anumang salita na hindi batay sa salita ng Diyos. Dahil ito ay pawang kasinungalingan at guguho kinalaunan. Okay? Kaya wag kang maniwala sa salita na hindi batay sa salita ng Panginoon. Make it sure yung sinasabi sa'yo, totoo. Kasi hindi po lahat ng action ay makakatulong sa'yo. Kaya alam niyo po, ingat sa mga nararamdaman na wala namang katotohanan. Ang isang kasinungalingan na lagi mong ginagawa ay nagiging katotohanan na yan. Imaginin mo, sa ibang bansa, magpapakasal ang isang tao sa hayop. Nasaan ang katotohanan ng Word of God dyan? Sinabi ba sa Bible na kung saan or sa Word ni Lord, okay lang magpakasal ka sa aso mo? Okay lang magpakasal ka sa kaldero dahil mahal na mahal mo yung kaldero. Okay lang magpakasal ka sa electric pan. Nasaan ang truth doon? Diba? So, ibig sabihin, ito po yung mga simpleng, tawag dito, simpleng mga example na kung saan pagbabatayan mo, totoo ba? Totoo ba yung pagmamahal na ini-express nitong taong to? Totoo ba yung pagmamahal na itinuturo sa akin ng taong ito? Diba? Nasa ng truth doon? Marami ngayon, uso ngayon, na kung saan, o sige, mag-jowa muna tayo, subukan muna natin. Pag hindi nag-work, hiwalay tayo. Nasa ng truth doon?
Sinabi ba sa Bible na pwede kayong mag-trial and error pag hindi kayo nag-work? Hiwalay na kayo? Sige, subukan nyo muna. Sinabi ba yon? Nasaan ang truth doon? Okay? Kaya napakaganda pong evaluator ng word ni Lord. Kasi oo, masakit ang correction ng salita ng Panginoon, pero pag tinanggap mo siya, nakakabago. Ganon din po pagdating sa pagmamahal. Masakit ang pagmamahal, pero pag tama yung pagmamahal na ibinibigay mo, maaayos at magkakaroon ng pagbabago. So ulitin ko, kaya kailangan ng truth pagdating sa pagmamahal, it is mandatory. Ano yon? Mahalagang may word of God ka. Pastora, paano ko po malalaman na itong taong ito ay totoong nagmamahal? I-check mo, sinasabi ba sa word ni Lord? Yung bang mga ginagawa niya ay nakasaad ba or nakikita mo sa sinasabi ng salita ng Panginoon? Kaya nga mahalaga, nakikinig ka ng word of God, hindi puro laging emotion mo, kinilig ka lang, naging ka na. Okay? Nagsabi lang sila ng I love you, wala namang batayan kung paano kanya ipupursu ng tama, kayo na. Okay? Ganun na ba kasimple ang magmahalan ngayon? Okay? Kasi sa totoo lang po, ang dami na pong ginagawa ng kaaway sa mundong ito para masira yung ganda or yung beauty ng love, ng real love. Diba? Social media, everything. Ginagawa ng kaaway para hindi mo lang ma-experience yung totoong love. Ngayon, paano ko lalabanan or paano mo maiiwasan yung pagdidisib ng kaaway? Lagi ka dapat may word of God. Kasi ang word ni Lord nagbibigay ng direction at hindi ng confusion. Bibigyan ka ni Lord ng direction sa tamang tao. Bibigyan ka ni Lord ng direction sa tamang pagmamahal. Kaya ito naririnig mo ngayon kasi dinadirect ka ni Lord kung ano yung kailangan mong gawin. Oo, lahat po tayo nagkamali. Wala naman pong perfect sa atin. Okay, perfect na yung ganda mo at perfect yung gwapo mo pero hindi ka perfect. Okay, lahat tayo nagkamali. But the good thing is narinig mo yung word ni Lord. Nung narinig mo yung word ni Lord, i-apply mo siya ngayon. So it's not yet too late para maayos mo yung naging maling desisyon mo kahapon. Okay? Baka naman sabihin niyo, oh grabe ka naman pastora, grabe, ba't ganyan ka naman magsalita? Ganun po talaga ang word ni Lord. Masyakit, okay, pero nakakaayos. Nakakabago. So second, makikita po natin dito that we should apply much needed truth because it is a manifestation of true love. Yung palang katotohanan ay manifestation ng totoong pagmamahal. Kaya nga pagmahal mo, dapat totoo ka sa kanya. Dapat pagmahal mo, dapat totoo yung mga sinasabi mo. Hindi ito bola. Dapat hindi ka rin nagpapadala sa bola. Gets po ba natin yun? Diba? Kasi, alam mo yun, dapat indeed and in truth, dapat may foundation ang mga ginagawa mo. Hindi yung naramdaman mo lang, hindi yung go with the flow ka lang. Alam mo yon, I still remember when Pastor Homer pursued me. Diba? Kung go with the flow lang kami, okay, hindi po kami aabot ng 7 years na ligawan. Kasi syempre, uy, Angel, tumatanda ka na, sagutin mo na. Diba? Minsan may mga peer pressure, diba? Lalo na dati nung nasa corporate world pa ako, tinatanong nila ako kung mag-aasawa ba ako. Kasi daw parang hindi na ako mag-aasawa, ganyan. Pag go with the flow ka lang at wala kang truth, pambihira, papatol ka, or at the same time, makikinig ka doon sa sasabihin ng mundo at ng ibang tao. Pero dahil may foundation ka ng Word of God, magmamanifest yung true love doon. Diba? I praise God. Naging matyaga naman po si Pastor Homer, naligawan ako. Kasi may truth may Word of God Kung walang Word of God, siguro si Pastor Homer, hihinto na yun. Same thing with me. Kung walang Word of God, ang Panginoon sa akin, sasabihin ko na, tigilan mo na ako, Pastor Homer, wala ka nang mapapala sa akin. Pero buti na lang, may foundation tayo ng Word of God. Diba? Hindi ko po sinasabi na gayahin niyo ako magpapurso kayo ng 7 years. Okay? Ang sinasabi ko dito, napakaganda na may foundation ka ng salita ng Panginoon kasi makikita mo yung authenticity ng pagmamahal ng isang tao at higit sa lahat yung authenticity ng pagmamahal ng tao. Amen po ba? So we live in a world that wants love without truth. Nabubuhay po kasi tayo sa mundo na kung saan gusto natin ng magmahal, gusto natin ng pagmamahal, pero okay lang kahit nagsisinungalingan na. Okay lang kahit naglolokohan na. Ganyan po ang mundo ngayon. Diba? Basta magmahalan tayo.
Okay lang na niloloko mo ko. Meron pa yan, okay lang magjowa ka, pero at the end of the day, uuwi ka sa akin, ha? Nasaan ang truth doon? Di ba? At the end of the day, dapat ako pipiliin mo, ha? Okay lang magjowa ka ng 5, 3. Di ba? Walang truth doon. Because truth without love, listen to this, is brutality. And love without truth is hypocrisy. Sabi po ni Warren Wiersbe. So dito makikita po natin, napakaganda pong foundation. At the same time, mapapractice natin kung paano po pa i-express yung true love. And at the same time, paano ka makaka-receive ng true love. So again, how to truly love someone? Number 1, you should avoid mere talks. Huwag ka puro salita kapatid. Huwag ka puro ngawa. Because talk is cheap. And at the same time, talk can cheat. Pwede kang malinlang ng mga salita lang. Akala mo totoo, hindi naman pala. Pangalawa, paano i-authenticate or paano ka mag-e-express na tunay mong mahal ang isang tao, you should add more actions. Because real love must be seen. Kailangan nakikita yung pagmamahal mo sa ginagawa mo. And of course, real love makes sacrifice. Ang totoong nagmamahal, nagsasakripisyo. Ulitin ko po, pag hindi ka pa handang magsakripisyo, hindi ka pa handang magmahal. Because you know what? Loving is so much pain. Pag hindi mo pa kayang i-endure ang pain at ayaw mo ng pain, huwag kang magmahal. Okay? Kasi kasama yan eh. Diba? So add more actions. And higit sa lahat, apply much needed truth. Kaya alam mo, masarap mag-love life. Okay? Masarap magmahal. Na ang basehan ng pagmamahal mo ay salita ng at higit sa lahat, yung paghuhugutan mo ng pagmamahal, walang iba kundi sport. Alam niyo po, sa mga panahon na nauubusan ka na ng love. Kasi minsan, makikita mo yung differences ng ibang tao, makikita mo magkaiba kayo ng perspective sa buhay, minsan nakakainis eh. Di ba? Kaya lang, pag nawawalan at nauubusan ka na ng love, lagi kang babalik sa source. Sino ba yung source ng love? Si Lord. Lagi kang babalik sa salita ng Panginoon. Yung i-remind mo lang yung sarili mo na hindi ka kamahal-mahal, pero minahal ka ng Panginoon. Pambihira yun. Sasabihin mo, ako nga hindi ako kamahal-mahal, minahal ako ng Lord. So sino ba naman ako para hindi magmahal dito sa taong ito? Diba? So you should much apply the truth in our lives because it is mandatory. Kasi yan yung sinabi ng word ni Lord. And at the same time, it is the manifestation of true love. Pag ikaw, nabubuhay ka sa katotohanan, ikaw ay nabubuhay sa totoong pagmamahal. Kasi ang pagmamahal, hindi niya gusto ng kasinungalingan. Hindi niya gusto na nadudumi. Hindi niya gusto na nagkakasiraan. Kasi ang gusto niya lang, nabubuhay sila sa katotohanan. Kaya alam niyo po, kahit very challenging, ang isang relationship, ang isang pagmamahalan, pag meron kang salita ng Panginoon, nasusurpass mo. Because God is the center. Because God is love. At yun yung pinaka-source natin. So dito na po ako magtatapos. Love and truth are best friends. Hindi mo po yan pwedeng paghiwalay. Ulitin ko po, ang love at ang katotohanan, mag-best friend ulit. Hindi mo siya pwedeng paghiwalay. So ngayon, anong point ko? Dito ba sa pinasok kong pagmamahal, relationship, may love ba dito at may truth? Or puro lang salita, pero walang gawa? Kaya alam niyo, magandang foundation, salita. Balik lagi sa word ni Lord. I know that somebody's here, maybe you're listening, na hindi mo na-experience yung love, or at the same time, hindi mo na-express sa ibang tao. Dito sa question na to, when was the last time nagsakripisyo ka para sa isang tao? When was the last time nag-express ka ng pagmamahal sa isang tao? I remember when our bishop says, lagi niya po itong sinasabi, kung hindi mo magawa sa lahat, at least gawin mo kahit sa isa or pa isa-isa. Pwede ba assignment lahat ng nanonood dito? Ngayong linggong ito, ang assignment mo, pwede ba magpakita ka ng authentic love? Hindi man sa pangkalahatan or hindi man sa lahat ng taong na-encounter. Pero at least dun sa mga tao na malapit sa'yo. 1, 2, 3. Kasi alam mo po, kahit gaano kagulo ang mundo, pag nag-spread ka ng love, magiging maayos. Kahit minsan gaano ka kalaki ng problema ng pamilya, pag may love, naaayos. So therefore, ang assignment mo is you practice expressing love by avoiding mere talks
And at the same time, by doing more actions, at higit sa lahat, dapat may truth. Ito yung truth word ni Lord. So ngayong araw na to, I'm praying that every one of us na-remind tayo, ano ba ang katotohanan pagdating sa pagmamahal? Kung meron man po sa atin dito, feeling mo unloved ka, gusto ko malaman mo, kung pakiramdam mo walang nagmamahal sa'yo, there is Jesus who will always loving you, who is always caring about you, who is always willing to sacrifice His life for you. Pero kung sasabihin walang nagmamahal sa'yo, kasi merong nagmamahal sa'yo, baka hindi mo lang nakikita. Sa mga tao naman na nasaktan dito, maybe you are in pain, or hanggang ngayon, nasa healing stage ka pa, I'm encouraging you. Patawarin mo na siya, patawarin mo na rin yung sarili. Because you deserve to love and to be loved. Masarap at masaya magmahal. Masakit lang, pero kasama sa buhay yan. Hindi mo kasi malalaman kung totoong mahal mo kung hindi ka masasaktan. So sa lahat ng mga nasaktan dito dahil sa pagmamahal, ini-encourage kita. Balik ka sa source ng pagmamahal para ikaw ay makapagpatawad at makapagmahal pa muli. So let's all pray and we will close this in prayer. Let's ask the guidance and presence of the Lord. Lord, maraming salamat sa mga salitang narinig po namin ngayong araw na ito. Salamat, Lord, dahil sa ganitong pagkakataon nakakapag-evaluate po kami. Sa ganitong pagkakataon, Panginoon, mas nalalaman namin kung ano yung truth when it comes to love. Ang mundong ito, Lord, napaka-deceiving na akala namin totoo pero hindi pala. Pero salamat, Lord, dahil sa salitang mga narinig namin ngayon, hindi lang kami na-inform, but once we apply those words, God, magkakaroon po ito ng transformation sa aming buhay. I pray for someone here na nagkaroon ng malaking problema sa kanyang pamilya. I pray for restoration, God. Lord, nawa mag-ugnay sa kanila ang tunay na pagmamahal na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Meron po dito, Lord, sobra siyang nasaktan, or kaya, Lord, ang bigat-bigat ng kanyang nararamdaman kasi parang feeling niya, siya lang yung nagmamahal, siya lang yung nakakaunawa. Lord, ipaalala mo sa kanya that pain is part of love, pero ma-overcome niya ito, Panginoon, kasi ikaw yung source ng love. Kaya, Lord, I speak healing, God, sa lahat po ng merong painful experience, God, sa mga oras na ito. I speak strength sa mga nakihina, Panginoon. I speak restoration, Lord, sa mga family na may conflict, Panginoon. I also pray, God, for wisdom. I pray, God, for understanding, God. I pray, God, for unity sa lahat ng pamilya, lahat ng relasyon, na kung saan nagkakaroon ng conflict at problema, Panginoon. Lord, ikaw ang mamagitan po sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, kasi ikaw ang unang nag-model ng totoong pagmamahal. Salamat, Lord, dahil sa mga panahong hindi kami kamahal-mahal, ikaw ang unang nagmahal po sa amin. Kaya, Lord, tuluan mo po kami na magmahal, magpatawad, at tumanggap, Panginoon. Maraming salamat, God. We honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Thank you, Wow. Pastor Angel. Oo. Ganyan ang pag-ibig eh. Una muna dapat si Lord. Yung standard ni Lord ang dapat nating sinusundan. Hindi yung, alam mo kasi Pastor Angel, ngayon, hindi lahat I'm not saying in general. Meron ngayon na mga modern love relationship na ngayon. Yeah. Lalo sa mga mag-asawa na. Sa mga kabataan, maraming sa mga kabataan. Ako'y marami nang nababasang relasyon na anong tawag dito? Napaka-open-minded ng bawat isa na mag-asawa. Meron ako ng mga nababasa mga article, mag-asawa, nagpapalitan ng asawa. Pasensya sa mga nanonood. Ito lang po pinag-uusapan natin yung authenticity ng pagmamahal, ng pag-ibig. Kasi kapag ang pag-ibig puro laman, yung laman lang, Lust. Yung lust. Yung makamundo ba ang tawag doon? Ay hindi nagtatagal eh. Pero kasi pagka nagkasawaan na, wala na. That's it. Meron kami mga kapitbahay dito, alam niyo, lalo sa US. Hindi na sila nagkasawaan lang. Nahiwalay na lang. Ganun Naghiwalay. Ganon. You see? Ang pag-aasawa walang makapaghihiwalay kundi kamatayan lang eh. Ang pinagbuklod ng Panginoon ay hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit na sino. Kahit sinong batas, kahit sinong tao. Hindi pwede tayong paghiwalayin. Kapag kayo ay ikinasal na, boom, that's it. Nakalock na yan. Hindi na pwedeng putulin yan. Pero po, meron dito sa Amerika na may relasyon na
nako, nakakatakot, nakakilabot, ano? And I hope not wala diyan sa Pilipinas. But because of the modern influence ng ginagawa dito sa Amerika, na-impluwensyahan na rin yung mga ibang tao sa buong mundo, no? Nagiging ganun na rin sila. Andiyan ang social media, ayan, lalo yan TikTok na yan, Facebook, yung ang dami talagang na-impluwensya nitong maling pamamaraan ng pag-ibig. Hindi na nawawala na yung standard ng tinuro sa atin ng Panginoon. Nawala na yun eh. Mabibilang mo na lang siguro sa 5 daliri. And I just wonder, Pastor Angel, na meron na ba kayong na-encounter na ganitong klaseng mga Problema. tao na yun lang yung nagkakilala lang hanggang tapos wala na. That's it. Ibig sabihin ba na yung mabilisang relasyon na wala nang pinag-isipan pa na gano'n, kinasal, ano ang naging resulta? Nagtumagal ba sila? Kasi merong 2 klase ng relasyon eh. Yung relasyon ng Panginoon na nasa gitna. Ano? At yung isa naman, relasyon na silang 2 lang. And what's the difference between the two? Meron na ba kayo na-encounter na ganitong klaseng relasyon? Mga problema. Actually, meron naman po. Kaya lang, syempre, it depends upon the choice of the person if he or she's willing to ask for an advice. Syempre, meron pa rin, choice pa rin naman po yan ng tao. If they are willing naman po to ask for help and advice, we really help them naman, of course, to spiritual guidance po. Pero syempre, may mga tao pa din na kung saan choice pa rin naman nila na gano'n na lang, ituloy-tuloy na lang. So, it is all a matter of choice po talaga. Pero meron bang mas successful ba yung, o meron bang nagiging successful na relasyon na walang Diyos na namamagitan sa kanila? Meron bang, have you heard something this kind? Honestly, kapag ang isang tao, relationship na wala si Lord, kasi sabi nga natin, ang tunay na success is doing the will of God. Kapag hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, maybe sa mundo mukhang successful. Pero sa kalooban or sa nakakaloob sa kalooban ng Panginoon, hindi siya successful. Di ba? Kaya nga minsan ang determination or determining factor ng isang tao, kahit wala si Lord, as long may pera tayo, successful tayo, mali. Kasi in one click, pwedeng mawala ang pera. Pero oo, may mga relationship na oo, sa simula, struggle kayo, pero as long na may Lord, mas nagiging successful kayo eh. Kasi nandun yung power ng Panginoon eh. Si Lord ang magpa-prosper sa inyo. Diba? Hindi naman po natin inaano yung ibang mga tao na dahil mayaman sila. Pero ang point kasi dito, maganda mayaman ka, maayos yung relationship mo, at higit sa lahat, nandun si Lord. Yun, perfect yun. Maganda yun. Nandun si Lord. Kasi kapag nandun si Lord, kahit anong problema yung mai-encounter nyo, ma-overcome mo eh. Kasi maraming tao ngayon, magmamahal dahil sa pera. Magmamahal kasi gwapo. Magmamahal kasi maganda. Kasi sexy. Pag nawala na yung ganda, nawala na yung sexy, wala na. Aalis na. Pero kapag si Lord yung foundation mo, ang nakikita mo doon at ang tutulong sa'yo para ibigay yung totoong pagmamahal, si Lord. Kaya kahit anong kalaitan or kahit anong mga naging struggle nyo sa buhay, kapag si Lord nandun, magiging successful yung relationship ninyo. Kasi powerful si Lord. More than money, more than fame, more than sa itsura natin. Pinaka-powerful si Lord. So ang masasabi ko lang, kung gusto mo ng successful na relationship, dapat sa relasyon na yon, nandun si Lord at standard ni Lord yung nakapaloob. Amen. Oo. Agree ako dyan. Alam mo, dito sa Amerika, ewan ko lang dyan sa Pilipinas, dahil dito, kapag may pera, pero walang Diyos, pag sinabing hiwalay na, pag issue ang pera, pag may pera kasing pareho nagkakaroon ng conjugal split na yung kanilang mga properties, hati-hatian sila. Kumbaga, si lalaki, ito ang kanyang investment, si babae, mas malaki ang kanyang investment. Pag pinagsama mo yan dahil kasal sila, ay nagiging 50-50 yung investment nila. So, ang nangyayari tuloy, parang lugi yung isa o sino man sa kanila ang mas lamang ng investment nung pagkasal sila. Then, nung maghihiwalay sila, naging equal. So, ang nagiging basehan is yung pera-pera, no? At marami ako nababalitaan din dito,
na siyempre kapag ikinasal na, merong mga, anong tawag to, yung may kasunduan. Bago ikasal. Oo. Prenup. Prenup. May mga ganon. Oo. Kahapon we have discussed yung topic ni Pastora Ploser Cordero, yung tungkol sa story ni Hosea and si Gomer. Na napakaganda yung kanilang amazing love na yon. And kahit ano pa nga to, yung kasalanan ng ginawa ni babae, minahal pa rin, tinanggap pa rin ni Hosea yung kanyang Pero that question is remain to me until today in this generation, Pastora Angel. Mayroon pa ba kayang ganong lalaki na kayang tubusin ang babaeng ganito na marami ng pinagdaanan, especially in the situation of yung asawa ni Hosea, si Gomer? Do you think meron pang ganitong klaseng relationship sa panahon ngayon? I always believe naman that God is a working God and nothing is impossible to God. Kasi kapag ang isang tao ay pinamumuhayan na kung saan kasama ang Panginoon, wala pong imposible sa Lord. Amen. Kung tayo lang as a person, parang wala na. Di ba? Kung ako po tatanungin mo, ako, hindi na ayoko na parang ganun. But if you allow God to move in your life, si Lord ang tutulong sa'yo para maging maayos yung puso mo, yung isip mo, and at the same time, para tulungan yung mga ganong klaseng tao. So as simple as that, nothing is impossible to God. Ang point ko lang po dito, kailangan laging nandun si Lord at dapat si Lord ang palaging magiging source. Kasi kung sa tao lang napaka-imposible, pero sa Panginoon, lahat posible. Amen. Yeah, I think that answers the question here na kung yung isang taong hindi nag-show ng love, like especially love of God. Sabi niya, do you still have to stay in that kind of relationship? So I guess yun na yung answer na kung lahat ay ipagkakalo mo sa Panginoon, siya ang gagawa ng paraan, then magiging maayos yung relasyon. Yan. Kasi meron pa rin dito isang question, Pastora, na do you believe na may forever na love? Yes. Yes, there is. Yeah. Sa Panginoon pa lang po may forever. Kaya nga napakahalaga na dapat ang maging source ng love mo and at the same time, kuwanan mo ng love ay ang Panginoon. Kasi pag tao lang, sinasabi ko sa iyo, wala pong forever. Pero kay Lord may forever. Amen. Si Lord ang magtuturo at magdadala sa iyo sa forever na tao. Pagtatanungin mo, paano yan, Pastora? Tao po tayo. Sasabihin ko sa iyo, naging tao rin naman po si Lord. Amen. Yeah. True. Diba? Naging tao din si Jesus, what I mean. Yeah. Diba? Pero still, si Lord, pinakita niya yung totoong love. That there is forever love. Kaya sabi ko po kanina, kung feeling mo walang nagmamahal sa'yo, hindi totoo yan. Kasi in the first place, si Lord ang unang nagmahal sa'yo. Hindi mo nga pinapansin yung love ni Lord eh. Diba? Pero mahal ka pa rin niya. So there is forever love. Yeah, totoo yan. Yung mo na si Pastor at yung kanyang baby. Oo, yung kanyang baby. Okay lang po. Opo, no worries po. Marami pa tayong mga questions pero we have no more time here dito kasi meron pa tayong iba i-discuss mamaya. But anyway, thank you, Pastora Angel. Pastora, salamat po. And, we missed you. We missed you. Matagal na buwan na hindi ka. Almost a year ba? Wala naman. Kasi nga nagbuntis Wala naman po yan. I think tumbuntis po ako, nag-speak din po. That time, Opo. Ngayon nandiyan na si baby. Opo, nandiyan na. Sayang lumabas, papakita ko po sa okay lang po. Gising siya. Okay. Next time, maambusin namin kayo ni Pastor. Yes po. No problem po. Ayan. But we just continue to pray na lang po kung ano pa po yung naging sitwasyon na yun. Salamat po for pag makauwi kami uli. Yeah. Siguro dapat magkita na tayo, Pastor. This time. Salamat 2 years po. na, 2 consecutive years. Alam mo, matagal ko nang gustong pumunta sa church ninyo. But because anytime po. Napakarami lang kasi namin schedule. Every time umuwi kami ng Philippines, ang focus namin is about yung iRadio ministry, So, but this time, ang plano naman namin ngayon is to focus on family and friends.
At saka yung Opo. punta kami ng mga churches. Mga church, mga pastor naman ng Yung mga ating... nag-speak dito sa iRadio. Alright. Opo, anytime po, sabihan nyo lang po ako. Welcome na welcome po kayo sa Amazing. Thank you, Pastor Angel Marte Racelis. Opo. Maraming salamat po. Pag-pray po for namin inviting us. yung biyanan niyo po. Yes po, salamat po. Thank you. Thank you po. din, We really Pastora. appreciate you po. Thank you Say po. hello and to God bless Pastor. po. Okay po. Yes po. Opo. Okay, bye-bye. Thank you Happy po. God bless Valentine's po. Day Ay, from thank you LA. po. Sige po. Good God night. bless po. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, Pastora Angel Marte Racelis. Thank you so much. Authentic love. Ang daming kasi para bang yung sinabi dito ni Angelita Bayo, sabi niya, how can you say I love you to our God na you don't even see Him but you say I love you pero hindi mo naman mahal yung nakikita mong tao. So, paano mamahalin ang hindi mo nakikita? Yung nakikita mo nga hindi mo kayang mahalin. Parang something like yung logic na. Totoo yan. But you see, how can you say, di ba, I love you, Lord? Pero alam mo, nasa Bible yan, sinasabi, mapalad yung mga taong hindi nakakita kesa doon sa mga taong nakakita nung panahon ni Jesus. Panahon ni yung mga panahon ni Jesus, nakita siya, nakakausap, nakaharap, pero hindi pinaniwalaan. Whereas yung generation natin ngayon, hindi natin siya nakita, pero naniniwala tayo sa Kanya. So we are more blessed than those people during that time. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon yung authenticity ng pag-ibig. Kung mahal mo ang isang tao, ang iyong asawa, nobya, nobyo mo, even your mother, parents, children, it's always the middle is Christ. Kasi kung walang Diyos na namamagitan sa gitna, paano kung magkaroon ng problema? Sinong lalapitan mo? Ibang tao? Ibang tao hindi perpekto. Pero ang Diyos, perpekto. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa Biblia, yun ang ating magiging standard. Nakakapalambot. O yung mga pusong matitigas, o mga pusong bato dyan. Yung masyadong... may mga tao kasing matigas ang dibdib na hindi na matitibag yan Pero sa salita ng Diyos yan, walang matigas. Lahat yan lalambot. Kaya napaka-importante po na meron tayong relasyon sa ating Panginoon na siya ang nasa pagitna ng bawat samahan o relasyon ng mag-asawa. At maraming salamat po sa inyong lahat. At we hope na kayo po ay na-bless na i-share ngayong gabi ni Pastor Angel Marte Racelis sa kanyang naibahagi ngayon. Bukas tutuloy pa rin natin to, May part 2 pa tayo. Part 2 yung iba, hindi ko nabasa ngayon. We'll do it tomorrow kasi kulang po ang oras. But thank you. Siyempre katulad ng pinangako ni Papshi, antay-antayin nyo lang. Yes. Don't worry. Doon sa mga nagpadala, I promise meron mo tayong 1K ang bawat isa. Ito po ay pasasalamat namin sa inyo for joining and sharing your experience sa inyong love life. Ito pinasasaya po natin yung ating relasyon sa inyong mga mag-asawa. And we're also helping para, siyempre, kung kayo po ay hindi nakakalabas na mag-asawa, at least in a little way, in a little expense, ay makatulong po na makalabas kahit man lang. Natatanda mo ba nung nagliligawan kayo? Sa fishbowl pa lang, okay na, nagtatalot. Tayo nun madalas sa Alimol, dun sa food court. Sa food court naman kami. Food court lang kami. Pagkatapos ng trabaho dun lagi. Halos everyday yun, dun sa may Sizzler. Something like that. Madali pang kumita nung araw. Alam mo yung mga bossing nung araw. Pagka may Mon, okay na ba ito? Yes, sir. Bilis ng computer mo, sir. But thank you for the flower city. I love it. Thank you, Risa. Thank you, sir. Ayan nag-half day ako sa trabaho para mabili ko yan. Sabi ko na nga ba, gimmick mo rin Siyempre, ikaw lang ba? Siyempre, ako rin. Yeah, kasi nga,
Love, love, love. Hindi, para-paraan yun eh. Isang pagka love mo talaga, gagawa ka ng paraan. So, inaamin mo talagang love mo ko. Meow. Sabi mo nga, I love you, Shuki. Meow. Puro meow eh. Yun para sabihin nila, baka, peg! It's a peg. No. Alam mo, Happy birthday pala kay Alex ulit. Brother Alex, happy birthday. yung action speaks louder than words. Oh, sabi ni Pastora, kiss. Come on. Ang sakit na ng nguso ko. Maawa na po kayo sa akin. Grabe. Ako pa namimilit. Kasi- Dapat nga akong pipilitin mo. Ano ka ba? Yeah, kikita mo yung lips na yung kissable. Ayoko nang pinipilit. Kissable lips, Harassment diba? yun. Oo. So, ibig sabihin, minaharas kita ganon. Slight. Ano mo na? Time to go, guys. Okay. Enjoy your lunch. Happy Valentine's. Happy Valentine's sa inyong lahat. Tandaan po LA. ninyo, walang hate, puro love lang dito sa iRadio. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. And enjoy. Tut-tut-tut. Tut-tut-tut. Yan ang tut-tut-tut. Tut-tut-tut. Yun ang ating anong araw, station ID. Okay. Yes, Brother Alex. Sige po. Good night. Bye-bye. Di kaya ng dati na lagi sa piling mo. Nang sa'yo ako'y lumayo, nahimok ng mundong ito. Nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Panginoon, hangarin ko, di na muling magkulang sa'yo. Muli mong pakinggan ang dating ng puso ko. Lumalapit, sumasang tulungan mo. Panginoong Jesus, muli akong nanunumbalik. Pag-inasing muli ang apoy sa puso ko. Pagkalabing muli, init ng pag-ibig ko. Di sana maaaring mawalay sa piling mo. Kung naging tapat sa'yo, ako'y di na nagulo. Nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Panginoon, hangarin ko, walang magkulang sa'yo. Muli mong pakinggan ang dating ng puso ko. Lumalapit, sumasamang tulungan mo. Panginoong Jesus, muli akong nanunumbalik. Pagningasing muli ang apoy
iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.